pong series na umpisahan nating series patungkol sa identifying divine priority. Imbitahan ko po kayo na buksan natin ang ating mga Biblia sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Babasahin natin ang kwentong ito. And then bibigay natin ang title. Luke chapter 10 verse 38. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta, sabihin natin Marta. May kapatid siyang si Maria, sabihin natin Maria, na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang mga itinuturo. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa or nag-iisa? Sabihin nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang pamagat po ng ating tatalakay sa umagang ito ay pinamagatan natin the walk before the Word. The walk before the Word. At of course, ito po ay patuloy sa ating pong identifying divine priorities. Noong last week, tinalakay po natin na ang purpose ng creation, ang dahilan o ang purpose, layunin ng Diyos sa kanyang paglikha sa tao ay yung fellowship. The purpose of creation was for fellowship. Kung bakit nilikha ng Diyos ang tao, sapagkat ang nais, ang desire, ang nasa puso ng Diyos ay yung lumikha siya ng mga nilalang na kawangis niya upang maibahagi niya ang buhay niya sa kanila. Yun yung layunin o purpose ng buhay natin. At sinabi ko nung nakaraan na ang pinakapangunahing purpose o layunin ng buhay mo at buhay ko ay mamuhay kasama ang Diyos. So yun yung purpose, yung dahilan ng buhay natin. Na hindi lamang tayo nabubuhay sa mundong ito na mag-isa, kundi nais ng Diyos kaya tayo nandito sa mundong ito sapagkat nais ng Diyos na ibahagi niya sa atin ang kanyang buhay. Nais niyang ibuhos ang buhay niya para sa bawat isa sa atin. At hindi ko na re-reviewin pa ang marami pang mga bagay na nabanggit natin nung nakaraan, pero binanggit natin ang isang bagay na ito. Kinote natin that every month, ang bawat tao, every month is designed to have both the potential and the need for a personal relationship with God. So sa Tagalog, ang bawat tao, kung ipapaliwanag natin sa Tagalog, ang bawat tao ay merong dalawang bagay na ito. Ang bawat tao, lahat ng tao ay merong dalawang bagay na ito. Ano yun? Yung potensyal at pangangailangan ng personal na relasyon sa Diyos. Ang bawat tao ay dinisenyo ng Diyos na magkaroon ng potensyal at pangangailangan sa personal na relasyon sa Diyos. Sa bawat tao ay meron pong, sa kanya ay merong parang butas, void sa buhay ng tao, butas sa puso, na kailanman ay hindi pwedeng punuan ng sino man o anumang bagay maliban sa Diyos. At kapag maliban na ito ay mapunuan, ang butas na ito, ang void na ito ng pangangailangan, maliban na punuan ng Panginoong Hesukristo, ang tao ay patuloy ng mga kailangan. Kahit na siya ay merong pera, kahit na siya ay merong kasikatan o tanyag siya, halimbawa, lahat na maaari ay nasa kanya, subalit maliban na ang isang ito, ang void na ito, ay mapunuan ng ang tanging, walang iba, kundi ang tanging ang Panginoon lamang ang makakapuno. Buksan natin at puntahan natin ang Luke chapter 10, verse 38 to 42. Babasahin naman natin ito sa Message translation, sa Message Bible. Makikita natin sa screen.
As they continued their travel, Jesus entered the village. A woman by the name of Martha welcomed him and made him feel quite at home. So pansinin ninyo ito, alam ko naman na lahat sa atin ay nakakaunawa naman ng English, pero minsan ay binababa natin sa Tagalog para mas lalo nating manamnam. Verse 39, and she had a sister, Mary, who sat before the master. Yung phrase na yan, basahin nga po natin yung may guhit. Hanging on every word he said. But Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Later, she stepped in, interrupting them. May papaliwanag ko na lang mamaya-maya ng konti. Ang sabi niya, Master, don't you care that my sister has abandoned the kitchen to me? Tell her to lend me a hand. Katulad na binasa natin kanina. So nakikinig, si Mary ay nakikinig doon sa ating Panginoong Jesus na hanging on every word he said. Kasi Martha naman abalang-abala sa kitchen. At nung hindi na siya makatiis, iniwanan niya muna sandali, siguro hindi naman masusunog to, pumunta siya doon sa sala, at sabi niya, Master, Guro, sabi niya, wala po ba kayong pakialam na hindi man lang ako tinutulungan ng aking kapatid doon, na kung dadagdagan natin na yung baka, ako busy na doon, pawis na ako, siya nakaupo lang dyan. Pwede po ba ninyo siyang sabihan na tulungan ako sa kusina? Sumagot ang Panginoon, sabi ng Panginoon, the Master said, Martha, dear Martha. Nakita niyo yung pagmamahal ng Panginoon, hindi niya pinagalitan si Martha. Martha, ano ka ba naman? Right? Martha, dear Martha, you're fussing far too much and getting yourself worked up over nothing. Sabi sa verse 42, one thing only is essential and Mary has chosen it. Isang bagay lang. Sabi niya, Martha, Martha, napapagabag ka at napapagod sa napakaraming bagay. Subalit isa lang ang tanging kailangan at pinili yon ni Mary at hindi ito maalis sa kanya. Beautiful story, amen? So dito makikita natin na na-priority ni Mary, na-prioritize rather ni Mary, ang isang bagay na higit na mas mahalaga kaysa sa ibang mga bagay. We're talking about divine priorities. Amen. O tingnan natin, para may paliwanag natin na medyo mas maganda pa, tingnan natin yung mga katangian ni Maria at Martha. So tingnan natin, isa-isahin natin. Mga katangian ni Mary. Si Mary, makikita natin, Mary sat before the Master. Doon nakaupo siya. At yung word na sinasabi niya, hanging on every word he said. Right? So, basahin ko na lang. Mary's posture, yung hanging on every word he said, nagtuturo ang Panginoon, talagang pinagmamasdan niya ang bawat buka ng bibig. Yung posture na yan expressed a desire to learn. Nagpapakita yan siya. Yung, kapag tayo ay, kapag may nagtuturo, lalo na sa salita ng Diyos, makikita mo yan na kapag attentive sa pakikinig, hanging on every word the preacher or the teacher is saying, nagpapakita yan siya ng desire to learn. Mary was listening intently to the Word of God through the lips of the Master. She was an intense listener. So ito yung katangian ni Mary. Kaya siya pinuri ng ating Panginoon na Mary has chosen the best part and it will not be taken away from her. Hindi ito makukuha sa kanya, hindi maalis, hindi makawala. Mary, isang pagkatangian na she has a wrap. Yung word na wrap is filled with an intense and pleasurable emotion. So ibig sabihin yan, parang yung word na wrap na yan ay nagagamit yan minsan na parang nagagayuma ka. Or manghang-mangha ka. Or hangang-hanga ka. Yun yung wrap na word na yan.
So she has a rapt attention to the word. So ibig sabihin, manghang-mangha, halinang-halina, willing-willing siya sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ganon yung katangian ni Mary, pagpapahalaga sa salita. On the other hand, tingnan naman natin si Martha. Si Martha, ang mga katangian ni Martha, makikita natin sa phrase na ito, but Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen. Pulled away, sabihin natin pulled away. Pulled away. Ang ibig sabihin ng pulled away, babasahin ko na lang and then explain natin. As Mary was soaking up the word, si Mary, tuwan-tuwa siya doon sa pakikinig sa ating Panginoon habang siya ay nagtuturo. Si Martha naman was getting frustrated. Si Martha on the other hand, nandoon sa kitchen. Si Mary, imagine ninyo si Mary mangha-mangha. Praise the Lord. Si Martha naman nandoon, ano ba ito? Ako na mag-isa dito. Right? Ganon. So, baligtad. Si Mary ay fascinated. Si Martha ay frustrated. But Martha was distracted with much survey. Yung word na Martha was pulled away by all she had to do in the kitchen, may implication yan siya. Implication is that Martha also wanted to hear Jesus herself. Gusto din niyang makinig sa Panginoon. Kaya lang, yung word na she was pulled away, nahihila siya ng isang bagay na sa tingin niya ay mas mahalaga na gawin. Gusto niya rin sanang makinig. Pero ang pakikinig ay pangalawang bagay lamang sa kanya, hindi priority, at sa tingin niya, ang unang bagay na dapat gawin ay magluto muna bago makinig. Amen. Parang sinasabi niya na, halimbawa, kasi siya ay nakikinig din. So una sabi niya, ay sa binasa natin, Mary welcomed him, made him feel at home. So siya yung nag-welcome. And imagine mo, halimbawa na sila ay, nandoon sila, tapos nagluluto. Una, siguro nagluluto na siya bago pa mag-Bible study. Nung nasalang na, nakikinig na siya. Nung nagpa-Bible study na, si Mary mga na. Pero si Maria, si Martha, sabi niya, teka muna, masusunod na. Punta siya sa kitchen. At tapos doon, lutong-luto na siya. Habang namimiss na siya, marami na siyang namimiss. Kaya nagalit siya at hindi nagalit na inis siya, frustrated, sinabi niya, wala po ba kayong pakialam, Master? Sabihin naman ninyo sa aking kapatid na tulungan ako. But she was pulled away by her duties. The things that she thought was more important and that need to be done and dealt with first. Priority. So makikita mo ang priority ni Martha ay iba. Base sa kung papaano ang tingin niya. Right? Sa Tagalog, gusto din ni Martha of course na makinig sa Panginoon. Hinatak siya ng kung ano sa tingin niya yung priority sa oras na yon. Right? Walang iba kundi pakainin ang Panginoon. Sa halip na kumain mula sa Panginoon. So ang priority niya, gusto niya pakainin si Lord. Gusto niya paglingkuran. Mali ba yung gusto niyang gawin? Hindi mali. Gusto niyang pakainin. Right? Sa halip na pero mas importante yung kumain mula sa Panginoon. Amen. Minsan, alam niyo, pananaw natin, kaya identify divine priority. Kasi minsan, of course naman, meron naman tayong mga hindi naman mali. Pero, babasahin ko lang siguro, halimbawa, si Martha. Her burden to serve the master has become greater than to be with the master. Yung burden niya, yung kagustuhan niya na mapaglingkuran ang ating Panginoon sa pamagitan ng mga practical na bagay, ay parang inisip niya na parang ito ay mas higit kaysa sa magkwentuhan lang kayo at magkasama dyan. Na makinig, walang ginagawa. Karamihan sa mga babae ay ganyan. Right? Mga ina ng tahanan, hindi po ba?
I remember meron akong close friend na couple na nung sharing lang naman. Tapos sabi ng lalaking babae, sabi nung lalaki, ito kasi yung wife ko, alam mo naman yan, yung wife ko, hindi mapakali. Gawa ng gawa, minsan hindi nag-iisip, pero gawa pa rin ang gawa. Minsan, parang very hasty. Hindi, basta gawin natin ito na hindi iniisip. Sabi ko naman, oo nga, katangian talaga ng mga kababaihan yan. Pero ang mga lalaki naman ay hanggang isip lang ng isip, wala namang ginagawa. Katangian ng mga kababaihan. Kadalasan, akala natin yung paglilingkod ay we serve God better by serving the Lord sa mga practical na bagay. Right? Maaaring sinabi niya na mas yung duty para sa kanya ay mas higit kaysa doon sa company. Ika nga. In other words, inuna niya yung the work before the walk. Right? Babasahin ko isang bullet point pa. Her sense of priorities was skewed. Yung skewed, word na skewed, is misdirected or misplaced. Ang sense of priority ni Martha ay na-misplaced. Marunong siyang maglagay ng priority. Mahalaga yon. Na dapat makita natin sa buhay kung anong priority mo. Dapat marunong ka nun. Dapat alam mo na mayroong mga bagay na priority at hindi priority. Kung sa iyo, halimbawa sa buhay mo ay wala lang, pare-pareha sa mga bagay, hindi maganda yan. Amen. May mga bagay na dapat kang i-priority kaysa sa iba. Amen. Amen. Maganda yon. That sense of prioritizing. Pero kapag na-misplace mo yung priority mo, doon naman nagiging mali na din. Amen. So sa Panginoon, ulitin ko yun, gusto ni Martha na makinig sa Panginoon, pero hinatak siya ng kung ano sa paningin niya ang priority sa oras na yon. Walang iba, ang sa kanya ay pakainin ng Panginoon, mas priority sa halip na kumain mula sa Panginoon. Sa perspektibo ng Panginoon, alam niyo, kung titignan ninyo si Jesus, pag-aarap at titignan natin yan mamaya kung paano lalago sa relationship. Kung titignan niyo si Jesus, kung babasahin ninyo, nagbabasa tayo ng Bible ngayon sa Matthew, kung pagmamasdan niyo si Jesus, pinaghahalagahan niya ng higit ang presensya ng Diyos kaysa sa ibang mga bagay. Right? Kung papansinin mo si Jesus, lagi niya sasabihin sa'yo, kung halimbawa ipagkukumpara yung pagkain. Sa pagkain, pagkukumpara. Ang salita ng Diyos kumpara sa pagkain. Kay Jesus, sasabihin niya sa'yo, Matthew 4:4, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Amen. Sasabihin ni Lord Jesus, minsan makikita ninyo sa John chapter 4, I think, verse 38, na sinabi ng Panginoon, nung yung mga alagad pumunta sa bayan, bumili ng pagkain. Pagkatapos pagdating niya, ay may kausap siyang babae. Tapos hindi siya nagugutom. Pastor, kumain ka muna. Sabi ng Panginoon, my food is to do the will of God who sent me. So sa kanya, mas mahalaga ang pagkain ng salita ng Diyos kaysa sa pagkain pisikal. Kaya kung titignan mo, sa Panginoon, si Martha, ang priority niya, pakainin si Lord. Pero ang gusto ni Lord, pakainin kita. Amen. Amen. At pinili ni Martha, pinili ni Maria, ang mas nakabubuting bagay. Amen po ba? Amen. Hindi ko sinasabi ng mga babae, huwag na kayong magtrabaho. At puro na lang kayo Bible. Hindi din yun na sinasabi natin. Amen? Hello, narito pa po ba kayo? Amen. Hindi natin sinasabi na hindi mahalaga ang paglingkuran ng Panginoon sa mga praktikal na bagay. Ang ating sinasabi ay na dapat ang ating paglilingkod sa Panginoon ay nagbubukal mula doon sa ating personal na relasyon sa Diyos. Doon siya magbubukal.
Ang lahat ng ating mga ginagawa, halimbawa, pasok tayo sa ministry. Ang ministry magiging mabigat sa atin kapag ito ay hindi na nanggagaling sa personal na relasyon sa Diyos. Kung ito ay parang nagiging duty na lang. Amen. Kinakailangan kong gawin ito. Kailangan kong gawin ito para sa Panginoon. Na nakakalimutan natin, mayroong mga bagay na mas higit na ninanais ang Panginoon sa buhay natin. Walang iba kundi yung personal devotion natin sa Kanya. Yung oras natin sa Panginoon. Yung pakikinig natin sa Panginoon. At pagbubuhos din natin ng ating damdamin sa Panginoon. Amen. Yung pagkilala natin sa Panginoon sa bawat araw ng ating buhay. Amen. Yun yung nakakaligtaan natin minsan. Hindi masama na paglingkuran ng Panginoon sa mga practical na mga bagay, subalit dapat, uulitin ko ulit, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay dapat nagbumubukal siya, nagsispring out of that relationship. Kapag ganun ang nangyari, magiging masaya ka sa paglilingkod. Kasi alam mo, ang pinaglilingkuran mo ay kasama mo. Amen. At lumalago ka sa relasyon na yon. Amen po ba? Amen. If we are not careful, even we who are in the ministry can fall into the trap of yung tinatawag again na professionalism. Doing things for the Lord for so many other reasons than our personal devotion to Him. Kaya ni-encourage natin, halimbawa sa atin, ngayon, ano pa lang to, second week of the year, ini-encourage natin na baka ma-develop natin ang our daily walk with the Lord. Amen. Nagkakaroon tayo ng, tinatalakay natin yung prioritizing or identifying divine priority, na makita natin yung walk natin. Ibig sabihin ng walk, yung personal na lakad natin kay Lord. Bago yung work. Again, uulitin ko, hindi masama yung work kasi dapat yan siya kasama din sa ating walk. Pero kapag nagbaliktad na, yun na yung magiging problema natin. At minsan sa atin, hindi po ba? Sa atin bilang mga ministers, o kahit na hindi sa ministers, na pagkakamalian natin o inaakala natin na activity equals productivity. So anong ibig sabihin yan, Pastor? Ibig sabihin na kapag madami ka bang ginagawa, productive ka na. Ay, maraming mga pastor na ganyan, kung saan-saan nandito, kung saan-saan naroon. Kasi parang iniisip nila ang pagiging busy ay ibig sabihin productivity. Pero hindi yun totoo. Nasusundan po ba ninyo ako? Activity doesn't necessarily and automatically mean productivity. Ibig sabihin na hindi porke na may ginagawa ka, ibig sabihin productive ka na. Amen. Kung ang activity mo ba ay naaayon sa priority, yun yung productivity. Pero kung ang activity mo ay hindi naaayon sa objective mo at hindi naaayon sa priority mo, hindi na siya productive sa'yo. Kasi nagagamit mo yung energy mo, ang activity mo sa maraming bagay. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Kaya mahalaga na makita natin anong priority mo. Anong life objective mo. Kasi dapat yung activity mo ay mag-line up doon sa priority mo. Amen po ba? Nasusundan pa po ba ninyo ako? Activity doesn't necessarily mean and automatically mean productivity. Tulad na limbawa ng pusa. Pag nilagyan mo ang pusa ng ribbon sa buntot at nakita niya yung ribbon, right? Hahabulin niya yung ribbon na yon. Ikot siya rito, habulin niya, pero hindi niya mahahabol kasi nasa buntot niya, di ba? Ang tanong, meron bang activity na nangyayari? Meron. Pero nagiging productive ba siya? Nahuhuli niya ba? Hindi niya nahuhuli, pero papagod siya. Minsan sa buhay ay ganoon. Kung tayo ay hindi naayon sa ating priority ang ginagawa natin, activity lang siya without productivity.
So mahalaga na makita mo ano ang priority mo sa buhay. Anong objective mo? Amen. At sa Panginoon, ang objective niya sa atin ay the walk before the work. Tingnan natin ang Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse 28. Sa Message Bible. Sabi ng Panginoon, are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Alam niyo yan ang magagawa ng religion, kapag religion lang. Kapag naging religyoso lang tayo, halimbawa, ibig sabihin yan, ginagawa mo lang ang mga bagay kahit na ito ay may mukhang makadiyos, pero wala siyang relasyon sa Diyos. Religion. Are you tired? So nagiging parang kapaguran. Mau-worn out ka sa religion. Yun yung isa sa mga pagmamasdan natin. Kapag ang ministry sa'yo, o ang ginagawa mo kahit sa church ha, sabihin natin kahit sa church. Kahit sa church. Pagka medyo napapagod ka na, na-worn out ka na, ay, pagod na ako. Pagka ganun na, right? But you're doing things religiously lang. Sometimes, alam nyo, maganda yung doing things religiously. Ang ibig sabihin yan, ginagawa mo kahit anong mangyari. Halimbawa, meron ka nais mong tumulong sa isang tao na I'm doing this religiously. Right? Isang terminology siya na nagagamit siya na gagawin ko ito kahit na whether I feel like it or I don't feel like it, gagawin ko. Pero kapag yung bagay na yan, nagiging halimbawa sa ministry, worn out ka na, you're tired, you're worn out ka na, parang ang bigat-bigat na sa'yo. Isang bagay yan, napapansinin natin na dapat mong i-check yung personal walk mo kay Lord. Amen po ba? Amen. Are you tired, worn out, burnt out on religion? Sabi ni Jesus, come to me. Get away with me, and you will recover your life. Ang sabi ni Jesus, I'll show you how to take a real rest. Tuturuan kita kung papaano magkaroon ng tunay na kapahingahan or rest. Verse 29, walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the enforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Ito yung buhay na pinangako ng Panginoon sa atin. Yung freely, to live freely and lightly. Magaang siya ng pamumuhay. Hindi nangangahulugan na wala kang problema. Pero ang mga problema ay yung hindi mo siya ang tawag dyan, hindi mo babaka-bakahin, hindi mo siya papasanin na ikaw ang nag-iisa. Nagiging lighter siya kasi may karamay ka. At walang iba ang karamay mo kundi ang master. Na alam lahat ang gagawin, kayang magtagumpay, merong anointing sa kanya na kung matutunan lang natin that you can walk with me and work with me. Dito sa verse 29, sabi ng Panginoon, walk with me and work with me. This is the greatest invitation and the greatest privilege of life. Ito yung pinakadakilang pribilehiyo na ibinigay sa atin at imbitasyon ng Panginoon. Ano yun? Walk with me and work with me. Nabagin ko ito ng nakaraan. There's no greater opportunity in this life than to know God personally and to serve Him. Yun yung pinakadakilang imbitasyon na makikita mo dito. Walk with me and work with me. Imagine ninyo ang invitation ng ating Panginoong Jesus. Think about it. Sa buhay mo sa ngayon. Sa buhay mo. Ano man klase ang buhay mo sa ngayon? Kasi iba-iba ang circumstansya natin sa buhay. Sa atin, halimbawa, kung ikaw ay magulang, iba yung burden mo. Iba yung circumstances mo.
iba yung mga bigat mo, iba yung nagbibigay sa iyo ng sakit ng loob at sama ng loob. Kung ikaw naman ay anak, iba din. Maaaring kayo ay mga anak, halimbawa, na ang mga magulang niyo ay nag-aaway, hindi maayos sa pamilya, masakit, nakakapagod, hindi masaya ang buhay, lalabas kayo ng barkada mo, pupunta kayong Starbucks, kung saan, kape-kape kayo, tawanan. Pero sa totoo lang, sa bahay mo at sa loob mo, empty ka. May hinahanap ka, tinihingi ka sa Panginoon, na parang hindi mo nakikita ang saya ng tunay sa buhay. Amen. Meron man tayo, ano man ang circumstansya natin sa buhay, ang maganda, ang invitation ni Jesus ay para sa ating lahat. And this is the greatest invitation and the greatest privilege in life. Sabi ng ating Panginoong Jesus, come to me. Walk with me and work with me. Nabanggit ko nung nakaraan na ang purpose ng buhay, mga kapatid, ay yung magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Diyos. But how much of us, ilan sa mga tao ang tinitake yung invitation na yan ni Jesus? Come to me, walk with me, and work with me. Ilang tao ang nag-take ng invitation na yan? Lord, sign me up. I'll walk with you. I'll work for you and with you. Sa atin po ba, ang invitation, natanggap niyo ba invitation ni Jesus sa inyo? Meron nyo nakalagay, RSVP. Right? Natanggap ba ninyo ng invitation na yun? Come to me. Walk with me. Sinabi ba ninyo kay Lord, yes Lord, sign me up. For this year, 2025, anong ang goal natin? Anong priority natin? Lord, I want to get closer with you. Lord, thank you. Salamat sa pribilehiyo, Panginoon, that I can walk, have fellowship with you, personal relationship with you, Jesus. And then out of that walking with Jesus, sabi niya, work with me. Again, yung yoke dyan, sabi niya, for my yoke is easy and my burden is light and you will find rest for your soul. Yung yoke dyan ay yung yoke na yung sa pang-araro na nilalagay sa dalawang baka o kalabaw na meron siyang ganong hump, hindi isa, di ba? Pag nagkalabaw ganon na humahatak sa araro, itong yoke na tinutukoy ni Jesus, dalawa pa ganon. Siya yung nasa kabila, ikaw yung nasa kabila. Amen. Nagtatrabaho kayo, na again, ulitin ko, na marami ko ng beses na nabanggit ito, ginagamit nila yung yoke na yan, yung dalawang ganon, doon sa, kapag bata pa yung isang kalabaw, bata pa. Ibig sabihin, hindi pa siya marunong mag-araro. Yung truck, hindi pa siya, kasi ang bata, alam mo naman, kahit na pigilan mo ng ganon, kung saan pupunta. Huwag ka pumunta dyan, hindi, gusto ko. Ganon yung bata. Ganon din sa kalabaw. Kaya sila merong ganon na halimbawa, kasi kung saan pupunta, mahirapan ka. Kapag ang working kalabaw na, ibig sabihin working kalabaw, nagkaararo na talaga. Marunong na yan siya, sanay na. So ginagawa nila, itong working na kalabaw, yung matanda na, nasanay na mag-araro, lalagay nila yung bata-bata pa sa kabila. Para matuto kung saan dadaan. So kung gusto niya man lumiko pa gano'n, medyo hindi niya kaya kasi mas malaki itong working na kalabaw dito. Right? So gano'n yung illustration ni Jesus. Yung work with me, walk with me, work with me. Take my yoke upon you, you yoke, and learn of me, for I am gentle, and you will find rest for your soul. So nagtatrabaho man tayo, pero Jesus did all the work. Amen. Matuto lang tayo sa Kanya. Learn from me, and you will find, sabi niya, learn the enforced rhythm of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you'll learn to live freely and lightly. Think about that invitation. Grabe na invitasyon yan.
At ito invitation sa bawat isa sa atin. But ang tanong ko, tinanggap mo ba? Nag-response ka ba sa invitation na yan? Amen. At sana maranasan natin, kasi hindi nagbibiro, paglapit natin kay Lord, Lord, sign me up. I'll walk with you, I'll work with you. Sabi mo, Lord, I live freely and lightly, ha? Hindi sabihin, hindi biro lang ako dyan. May mga pagkakataon di kita sasamahan sa ganito. Ay, ikaw lang yan, bahala ka na sa buhay mo. No? Jesus will never leave you nor forsake you. But if we learn to walk with Him, amen, doon ang gagaling, doon ang umusbong yung work. Kaya lang bumibigat ang work is kasi ginagawa natin na tayo na lang. Wala na si Lord. Subalit ang work natin ay dapat na umuusbong, nagsispring out from that walk. Kasi ang work ay kasama sa walk. Pero kapag naging work na lang at wala na yung walk, mabigat na siya. Tulad ng kung paano dinisenyo ng Diyos na ang bawat may buhay ay lumago. So nabanggit ko na yan. Na ang disenyo ng buhay, ang bawat may buhay lumalago. Right? Bawat may buhay, halaman, mga hayop, ang bawat may buhay, ang disenyo ng Diyos lumago. Ganon din sa bawat relasyon. Kasi ang relasyon, sa totoo lang, ang relasyon ay may buhay. Paano mo na nasabi, Pastor, na ang relasyon ay may buhay? Kasi ito ay pagbabahagi ng dalawang taong may buhay at pinagsasama sa isa. Ang relasyon ay samahan ng dalawang may buhay. Kaya kung anumang bagay na lumalago, tulad ng paano disenyo ng Diyos sa bawat may buhay lumago, ganun din sa relasyon. Ang disenyo ng Diyos sa bawat relasyon ay, bawat God-ordained relationship ay lumago. Tingnan natin yung 5 essential for developing our relationship. Mabilis na to, bibilisan ko lang. 5 essential for developing our relationship with God. Yung essential ang ibig sabihin, a thing that is absolutely necessary or extremely important. Yung mahalagang bagay. So itong 5 ito ay mga mahalagang bagay sa ating pag-develop ng relationship. Tulad na nabanggit ko kanina, just as there are essentials that cannot be overlooked in erecting any structure. Merong mga essentials, halimbawa, magtatayo ka ng structure, pag-building man yan, o bahay, at tanongin sa Brother Juben, merong mga essentials na hindi mo pwedeng baliwalain para ka makapagtayo ng isang maayos at matibay na building. Right? Mga pundasyon, yung mga essentials na yon. So, sa pagbuo din ng relationship, meron din mga essentials na kinakailangan tayong tignan para maging matibay ang relasyon. Kasi ang disenyo ng Diyos sa bawat relasyon natin, tingnan nyo na lang ito sa buhay ng mag-asawa. Halimbawa, sa buhay ng mag-asawa, tingnan ninyo, na ang disenyo ng Diyos sa buhay ninyo, lumago kayo sa relasyon ninyo sa isa't isa. Ang relasyon natin sa ating mga asawa, hindi lamang tayo na matawag na asawa. Hello, narito pa po ba kayo? Ang relasyon natin sa ating mga asawa, tayo ay nagkaroon ng relasyon. At habang tumatagal tayo sa panahong ito na nagsasama, lalong sumasarap ang ating samahan. Dapat ganoon. Makita natin dapat yung may asawa. So, merong mga essentials ito. So, bibilisan ko na lamang dito, there are at least 5 essentials in building a good relationship. Number 1, time. Number 2, communication. Number 3, observation. Number 4, attitude. And number 5, yung objective. So ito yung mga essentials kung gusto natin lumago sa ating relasyon. Lalong-lalo na sa Panginoon, itong mga bagay na ito ay kinakailangan. Time. Una na, time. And any type of growth requires time. Anumang bagay, halimbawa na katulad niyan, yung ang bawat paglago ay nagre-require ng time. Hindi ka nagtatanim ng munggo, maliban lang kumunggo, hindi ka nagtatanim ng mangga, tanim ka ngayon, at pagkatapos kinabukasan ay mag-harvest ka ng mga hinog na mangga. Every growth requires requires time. Meron siyang panahon. Bigyan nyo ng panahon. Amen. Hindi ka rin magpapakasal, halimbawa ngayon, at magdi-divorce kayo next month kasi hindi kayo lumalago sa relasyon ninyo. Give it time. Amen. Merong oras o
or time na nakapaloob. Obviously, if you're going to get to know someone, it is necessary to spend time together. Right? Every relationship needs time to mature and develop, but time with God is often neglected. So kung gusto natin lumago ang ating relasyon sa Panginoon, maghahanap tayo ng oras na kasama natin si Lord. Amen. Sa 24 oras natin, halimbawa, ang tulog natin ay ilang oras ang tulog natin? O sa iba 8. Sa iba 4 lang, pastor. Kasi naglalaro ako. 8 hours, for example, ang tulog. 16 hours na ito. Pag nagtatrabaho ka, halimbawa, another 8 hours. Ilan na lang natitira doon? Di 8. Saan ito nagugugol sa bawat araw? Ay, kung gusto natin lumago sa ating relasyon sa Panginoon, kaya nagugol-gugol din ang oras sa Panginoon. Amen. Kaya meron tayong Bible reading, basa ng Bible. Amen. Huwag lang natin gawin as duty na religious. Tingnan natin kung paano nag-speak ang Panginoon sa atin sa pamagitan ng Bible. Amen. Number 2 is communication. Communication is the transmission of thoughts from one person to another. It's necessary to build a relationship. No matter how close you grow to a person, you will never get to know each other without talking. So meron man kayong time, halimbawa, hindi naman kayo nag-uusap, ba't di nangyayari? Amen. So sa Panginoon, merong communication. Dapat, tinitignan natin, may oras tayo sa Panginoon, we set time with the Lord. Halimbawa sa atin, magsiset tayo ng Lord. Kada Monday hanggang Friday, magsiset ako ng kahit umpisa, Lord. So umpisa, 15 minutes. Umpisa. O sa iba, 20 minutes, Lord. Na kung saan magbabasa ako ng Biblia at mananalangin ako. Meron ka ng 20 minutes every day. Right? So, kahit huwag na sa Sunday. Sunday, at eto na tayo. Ayun na yung time ninyo kay Lord. Amen. Monday na lang hanggang Saturday. Pero doon, may time tayo, magsisa tayo ng time, halimbawa na kung saan quiet, at magbabasa tayo ng Bible. Communication. Pabayaan natin na si Lord makapag-communicate sa atin, at tayo ay magpo-communicate sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Okay ba yun? Observation is you grow to know someone as you observe him in a variety of circumstances. Katulad na sinasabi ko kanina, pagmasdan ninyo. Sa relasyon, halimbawa, mahalaga na ino-observe mo sa isang sitwasyon. Kasi iba-iba tayo ng sitwasyon. Pero tingnan mo kung paano haharapin ang sitwasyon. Tulad halimbawa, sabi na, naalala nyo sa Luke chapter 11, kung hindi ako nagkakamali, sabi ng mga alagad, Lord, teach us to pray. Right? Kasi sabi nila, Lord, kakaiba ka mag-pray. Merong observation. Amen. Ino-observe nila ang Panginoon. Kaya lumalago sila. Nagiging kawangis sila ng Panginoon. Amen. Kasi merong time, merong communication, merong observation. And then, kapaliwanag ng Panginoon sa kanila. So, anong nangyayari? Ang bahagi ni Lord, immaterial, so to speak, hindi yung physical, but immaterial, nasasalin sa kanila. That they become who He is. Ika-apat ay yung attitude. Sa bawat relationship natin, in any relationship, your attitude is important because it determines your approach to any given circumstance. Ano naman ang ibig sabihin ng attitude? Halimbawa, ang attitude niyo sa isa't isa, nagkagalit kayo. Dahil sa gusto ninyong mabuo pa rin yung relasyon ninyo, hingi kang tawad. Ikaw na lang magpapaubaya. Amen. Kahit na alam mo na mali, yung attitude mo, gusto mong mabago. Ano ang attitude mo sa relasyon? Gusto mo bang masira? Gusto mo lumago? Kung gusto mo lumago sa relasyon, ikaw na magpatawad. Sa atin sa Panginoon, ganun din ang attitude natin sa Panginoon. Ano ang gusto mong mangyari sa attitude mo? Anong gusto mong mangyari sa relationship mo sa Panginoon? Time, communication, observation, and then yung attitude. Lord, gusto ko na lumago sa relasyon. Amen. Kaya ikaw ay gagawa ng mga bagay para doon sa ikalalago ng relasyon. Kasi if you feel a project is unworthy of your time, kung halimbawa, yung relasyon mo sa Panginoon, iniisip mo na unworthy ito ng oras mo, hindi mo na gagawin yan. Hindi ka na mag-spend ng time. Pero yung attitude mo, dapat positive, Lord. Nice kong lumago sa relasyon. And then, pangatlo, panglima, yung objective. Meron tayong dapat na objektibo sa ating relasyon. Anong objective mo? Sa ating relasyon sa Panginoon, halimbawa, anong objective mo? Lord,
gusto kitang makilala ng iba. I want, my determined purpose is to know you. Amen. Gusto kitang makilala, Panginoon. By your grace, help me, Lord. Kung meron mga area sa buhay ko, Panginoon, na naiiwanan kita, na ginagawa ko lang sa aking sarili, sa aking sariling lakas, ginagawa ko yung gusto ko, desire ko, sariling desire, Panginoon, I want to get closer with you. Gusto ko nga palapit sa iyo, at Panginoon, gusto ko na lumago sa ating relationship sa iyo, Panginoon. Amen? Ganon din sa relationship natin sa bawat isa, sa inyong pamilya, at kahit dito sa atin. Halimbawa, yung sinasabi ko sa inyo na practice, the principle of being loyal, even when others are not present. Ganon din sa atin. Mag-work din yun. Huwag ninyong pagkukwentuhan ang inyong ka-close sa group, sa live group nyo, o saan man sa atin. Huwag nyo ikwento. Tingnan mo si ganito. Sa kadahilanan lamang na may kwento ninyo ang mga kamalian nila. Amen? Amen. Praise the Lord. So, growing in our relationship with the Lord, prioritizing our walk with the Lord over work for the Lord. So, yun yung ating nais na mangyari sa taong ito, na tayo'y lumago sa ating relationship sa Panginoon. Kung tayo man ay merong gagawin sa Panginoon as we serve the Lord, naglilingkod tayo sa Panginoon out of that growing relationship with the Lord. Amen?